Kamusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message na dapat mong malaman ngayon. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Sobrang init na kaya ingat po kayo guys. At saka syempre kapag mainit, ganun din ang balik ng panahon. Matinding bagyo. At saka syempre yung lindol, kahit hindi lindolin yung bansa natin, mag-ingat at saka maging handa ang isip or katawan para hindi magpanik. 10 of Wands, Ace of Swords, 3 of Swords, 6 of Cups at Page of Pentacles. Pinapahiwatig ng cards na ito na ang ilan sa inyo, marami ka masyadong responsibilidad at gusto mo ng pagbabago. Hindi ka masaya kasi pinapakita sa mga cards na hindi mo makita ng klaro kung ano ba yung direksyon na dapat mong tahakin sa buhay dahil na rin sa dami ng responsibilidad at saka yung problema ng iba, nagiging problema mo na din. May mga childhood trauma din na nangyari sa ilan. Gusto mo naman ng pahinga sa iba't ibang sitwasyon or problems na dumarating sa buhay mo. Pero pinapaunawa ng mga cards na yung nangyayaring sitwasyon sa iyo ngayon ay connected sa mangyayaring sitwasyon sa iyo sa future para mapaghandaan mo ito. Kailangan ng healing kung gusto mong makaalis sa sitwasyon na to, yung i-improve ang sarili. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, nakadalawang cards ka na hindi ka masaya sa nangyayari sa iyo. Kaya ang ilan sa inyo, naghanap ka ng ibang trabaho. Ang iba naman, nawalan ka ng trabaho, tapos meron pang nag-i-strike o kaya protesta. Ang ilan sa inyo sa career o kaya negosyo, yung bang nakikialam yung gobyerno. Lalo na't yung trabaho or negosyo ay namana mo pa sa magulang mo. Ang ilan sa inyo sa relasyon ay ikaw yung nagdadala sa relasyon nyo kaya nagtatagal ito. Ang ilan sa inyo nag-start na ng pamilya at saka LDR ang relasyon. Pero may mga bagay na hindi kayo napagkakasundoan ng person mo. At dahil sa meron ng pamilya, mas importante ito sa iyo kaysa sa feelings mo. Sa mga single, meron kang potential person na makikilala pero hindi siya katulad ng inaakala mo. At ang advice ng cards para sa mga single, magkaroon ka ng standard sa paghahanap ng relasyon kasi makakakilala ka ng person na hindi emosyonal at saka practical din siya. Ang gusto niya yung financial ang pinaka-main. The Justice, 9 of Pentacles, 6 of Pentacles at 2 of Swords. Pinapakita ng mga cards na ito na kung ano man ang sitwasyon na kinasangkutan mo, magkakaroon ka ng hustisya, magiging pabor sa iyo ang kapalaran. At saka, yung mga pinaghirapan mo, kailangan meron kang naitatabi para sa iyo, para sa sarili mo. Base sa mga cards, pinapakita na mapagbigay kang person, pero wag yung sobra. Maganda yung ipinapakita mo sa kapwa pero hindi maganda yung sukli nila sa iyo. Magkaroon ng limitasyon para hindi ka rin umasa or paasahin. Sa financial, naka-3 cards ka na maganda yung magiging
pasok ng financial sa iyo. May mga long-term na investment. Magiging maganda yung takbo ng kita mo. Pero ang warning, kailangan nababalanse mo yung paglabas ng or paggastos ng financial para hindi ka na mamroblema ulit sa financial, sa karir mo o kaya sa negosyo. Sikapin mo na mapanatili na patuloy na maganda yung takbo ng financial. Single ka man or nasa relationship, anuman ang estado ng koneksyon o kaya relasyon, kailangan yung malagpasan nito. Sa mga single, may potential person kang makikilala na stable ang karir niya at saka financial. Maybe iniisip ito ng person na hindi naman siya ganun kayaman pero kaya niyang magtaguyod ng pamilya. Kaya lang ang ilang single, 2 person ang pinagpipilian mo. Meron ka nang nagugustuhan isa sa kanila, kaya lang hindi ka pa rin makapili kung saan ka magiging mas masaya. Sa mga nasa relationship, naka-2 cards ka na para sa breakup or divorce. Itong mystical card na ito ang nagsasabi na natututo ka ng i-manifest kung ano yung mga bagay na gusto mo at saka magpapasaya sa iyo. Pero naka-3 cards ka na financial ang nagpapasaya sa iyo. Itong card na ito ang nagsasabi na magiging matagumpay ang buhay mo at saka maraming tao ang titingalain ka o hihingiin ang advice mo. Itong next card naman, kung noon ay magulo ang isip mo dahil sa iba't ibang responsibilidad, ito naman yung card na nagsasabi na kalma na ang isip mo kasi alam mo kung ano yung mga bagay na dapat mong unahin. Itong next card naman ang nagsasabi na merong person na nag-guide sa iyo o kaya ginaguide ka ng spirit guide mo. Dahil nakikita nila yung sakripisyo mo sa mga sitwasyon na pinagdaraanan. Nakakailanganin mo ng tulong or guidance. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo dahil sa pagiging open mo sa feelings mo, sa person mo, nagkaroon ng hustisya. Kumbaga, nalaman na ng person mo kung ano yung problema sa relationship nyo. Kung paano ito magiging happy at magiging payapa. 7 of Wands, King of Wands at Page of Wands. Naka-2 cards ka na meron talagang mag-guide sa iyo para sa karapatan mo or yung magkaroon ka ng idea sa sitwasyon na kinakaharap. At binibigyan ka rin ng advice ng mga cards na isipin mo kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo or kapalaran. Gawin mo yung mga bagay na magpapa-excite sa iyo at saka magpapa-inspire. At saka tanggapin mo rin kung ano yung mga ibinibigay sa iyong advice kasi makakatulong ito sa iyo. Magkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo pinakita na sa mga cards. Malapit mo na itong makamit. At saka malaki yung potential mo na maging matagumpay sa karir man or sa negosyo. Sa kalusugan naman, ang ilan sa inyo sa sobrang pag-iisip ng negatibo ay naaapektuhan na rin pati yung kaisipan mo at saka kalusugan. Napaka-importante ng kalusugan mo at saka iisa ka lang kaya kailangan pangalagaan mo ito. Sa mga nasa relationship,
natapos ang relasyon ng ilan sa inyo pero nakatagpo ka ulit ng bagong makakarelasyon na uunawain ka at saka willing na mapatagal ang relasyon nyo. Pero minsan, meron din kayong mga bagay na hindi na pagkakasundoan pero lilipas din ito. Mas pagtibayin nyo yung connection nyo ng person mo at huwag makinig sa kung ano man ang sinasabi ng iba. Ang ilang single naman, yung potential person na nagkakagusto sa'yo, gusto ka niya palaging kausap or kasama, napaka-energetic niya. Itong the Hierophant naman, ang pinapakita ay mas pagtibayin mo yung connection mo kay God. Masaya man or mahirap ang pinagdaraanan mo kasi binibigyan ka pa rin ng hindi mabilang na blessings. Itong card naman na ito ang nag-a-advise sa iyo na kapag stuck ka sa situation, hindi ka masaya, ang pag-let go sa toxic situation, toxic person, ang magbubukas sa bagong blessings at positive energy.